Simulan ko muna dito sa complex numbers. So, kapag complex numbers, ang tinutukoy niya lang basically is meron tayong square root. So, basically, kapag complex numbers, ang ginagawa lang natin, meron lang siyang negative sa loob. Pero, hindi natin siya pwedeng i-treat like a regular number since meron nga siyang imaginary. So, for example, ito, si square root of negative 9. Kapag kinuha natin yung factors ni square root of negative 9, meron tayong 9 at negative 1. Ngayon si 9, pwede mo siyang square root normally. Di ba magiging 3 lang naman ang square root ni 9. Pero si square root of negative 1, ang tawag natin dyan, yun yung imaginary number. Usually, nire-represent natin siya by the letter I. Ngayon, any number or any expression with the I term is a complex number. For example, pwede akong magkaroon ng, pwede akong magkaroon ng 3 plus 5i. Since meron akong etong normal number, which is a regular integer, plus 5i, magiging complex na siya. The moment na nagkaroon siya ng I na nakatabi, magiging complex number na ang tawag sa kanya. Itong square root of 6, ang tawag naman dyan is irrational number. Irrational siya kasi hindi mo siya pwedeng in a form of a fraction. Ito yung general itsura ng standard form of a complex number. Si A, pwede siyang maging 0 or any other number. Tapos si B, kailangan hindi siya non-zero. So the moment na nagkaroon na ng value si B, complex number na agad siya. Basta tandaan mo lang, complex number, meron siyang I. So for example, itong 4 over 5 plus I, complex number ba siya? Opo. Okay, tama. So itong 113, complex number ba siya? Hindi. Yun. Kasi wala siyang I. So magiging complex number lang siya pag nagkaroon siya ng I. So, punta na tayo din sa simplification part. Try muna natin tong answeran, tong letter A. So, kapag pinag-uusapan natin ay ano bang tawag doon, ay imaginary numbers, parang imaginein mo lang na ito ay isang algebraic term. 'Di ba? Kapag nag-add tayo ng algebraic terms, pagsasamahin natin yung like terms. For example, si 7x plus 5, hindi na natin sila mapag-add kasi meron na nga siyang x. Pero si 7x plus 5x, pwede natin siyang i-add kasi pareho silang may x. Kaya magiging 12x yon. Same rules ang mag-apply sa, ano bang tawag doon? Sa imaginary numbers. So for the first example, letter A, so di ba negative 4, ang kamukha niya is 5 kasi wala siyang imaginary number. Tapos yung 7 naman, 7i, ang kamukha niya is si negative 10. So negative 10i. So pagsasamahin mo lang yung like terms, itong real numbers na to magiging 1. Tapos itong imaginary numbers magiging negative 3i. So huwag mong kalimutan yung i, kapag pinag-add mo natin ito. Yan. Hello? Sorry, kapatid ka. So, kapag pinag-add mo na tong terms na to, ang matitira, ang matitira is 1 at minus 3i. So, after combining them, ang makuha mong sagot is 1 minus 3i. So, 3i. So, check natin yung sagot. So, ayan, di ba? For example, 1 minus 3i. So, halimbawa, di mo pa nakita si B at C. So, try mo answeran si B at C. I-distribute mo yung plus. Pero, since plus naman siya, ibig sabihin, kapag minultiply mo yung 5 ng positive 5, magiging positive pa rin siya. Tapos kapag dinistribute mo yung plus ng negative, magiging negative rin siya. So usually, kapag plus, ini-ignore ko na lang siya completely. Like, di ba? Hindi kasi magbabago yung signs nito eh. Pero kapag negative, yun yung kailangan mong i-distribute. Kasi kapag yung negative, minultiply mo sa positive 3, magiging negative 3 na siya. Tapos yung negative 15 naman, magiging positive 15. Pero pag plus, usually, you can just ignore it kasi hindi magbabago yung sign. Try mo yung B at C. So, ano yung mga sagot mo? Anong sagot mo sa number? Letter B. Tama yung 1. Kasi diba 4 minus 3. Pero dito kasi sa 15, kapag dinistribute mo na yung negative, magiging positive 15 na siya. So, kapag positive 15 na siya, di bali 12 plus 15 na lang yun. So, dapat ang magiging sagot is 1 plus 27i. Okay. So, ano naman answer mo sa letter C? Okay, nakuha mo na ba siya? Gets mo na ba kung paano mag-add at subtract ng complex numbers? Since marunong na tayong mag-add at mag-subtract ng complex numbers, try naman natin yung multiply. So, sa pag-multiply, parang distribution lang talaga siya. Natatandaan mo ba yung FOIL method? Okay. So,
dito sa number 1, try ko muna siyang answeran for you. Tapos sa letter B onwards, ikaw mag-answer. Dito, di ba, si 7i, naka-multiply siya sa buong parenthesis ng nasa loob, which is yung -5 at yung 2i. So ngayon, itong si 7i, para ma-simplify natin siya, kailangan natin siyang i-multiply sa each term. So ito, i-multiply natin sa -5 at i-multiply rin natin sa 2i. So ano magiging itsura nun? So 7i times -5 plus 7i times 2i. Ngayon naman, kapag sinimplify natin ito, di ba, meron lang siyang 7 at meron lang siyang -5. Wala itong i. So ang gagawin lang natin, didiretso lang natin siya. So 7 times 5, which is 35, tas meron kang negative number, so ikikeep mo yon kasi -1. So kagaya nga ng sinasabi ko kanina, una muna, i-distribute mo si 7i kay -5 at kay 2i. Tapos yung magiging result nun is ito, 7i times -5 plus 7i times 2i. Ngayon, itong si 7, ang kakatapat niya lang is yung -5. Tapos si i, itong i sa pangalawa na to, ang katapat niya is yung i. So yung numbers, pagsamahin lang natin, at yung letters, pagsamahin rin lang natin sa kabila. So, yung 7 times -5, di ba, -35 yon. So yung i, since wala siyang katapat, i-keep lang natin siya. Yung sa kabila naman, since meron tayong dalawang magkahiwalay, so 2 times 7 muna, which is 14, pero meron tayong dalawang i. So yung dalawang i na yun, di ba, magiging i squared siya. Pero yung definition natin kanina ng complex number is square root of -1. So ang mangyayari niyan, itong square root of -1, kapag in-square natin, square root of -1 times square root of -1, ang magiging sagot ay, wait lang, ang magiging sagot ay 14 times -1. -1. Paano siya naging -1? Basta ang kailangan mo lang tandaan, kapag in-square mo yung i, magiging -1 siya kasi di ba may square root? At ang square root, kapag in-square mo, magka-cancel lang sila sa isa't isa. So, sana nandito siya? Sana nandito siya sa solutions? Pero ayan, so kapag in-square mo to, ayan, yung i squared, magiging -1 lang siya. So, ang magiging final answer mo, meron ka ng -35i, tapos 14 times -1, so negative times positive, negative lang. So, minus 14, minus 35i. Sana tama sagot ko? Ata yun, minus 14 minus 35i. Okay, so, ngayon, gusto kong itry mo tong B to C. Paano i-multiply yung i? Anong value niya pag sa normal number lang? Okay. So, bale, di ba? Sige, try ko muna sagutan yung B, tas yung C na lang at D sagutan mo. Kasi maganda ang question yan. So, facing ko lang muna yung screen ko para makita mo ulit yung notepad. Okay. So, copy ko lang to, tas paste. Oh, shoot. Tatype ko na lang. So, bale, ang problem natin is 1 minus 5i, tapos negative 9 plus 2i. Okay. So, kapag ganito, tatandaan mo lang, di ba, yung for method. So, kagaya nga ng sinabi mo kanina, tatandaan mo lang siya. Pero kapag nakakalimutan mo yung for method, walang problema doon. Ang tatandaan mo lang, i-distribute mo lang sila isa. For example, itong 1, kailangan ko siyang i-multiply dito sa negative 9. At kailangan ko rin siyang i-multiply plus, kailangan ko rin i-multiply itong 1 na to sa isa pa, which is yung 2i. Oops. Yan, which is yung 2i. Tapos, yung katabi niya, negative 5, kailangan kong i-multiply dito sa negative 9, dito sa negative 9, at kailangan ko rin siyang i-multiply dun sa isa niya pang katabi, which is yung 2i. Kasi 'di ba minsan, hindi naman necessarily na dalawa-dalawa lang sila. Yung iba kasing teachers, sorry, wait lang, ayan. Yung iba kasing teachers, pwede silang maglagay dito ng x, tapos di nagagana yung FOIL method. Pero tatandaan mo lang, na itong first term, i-distribute mo lang sila isa-isa. I-distribute mo lang to dito, tapos dito, tapos ito naman pangalawa, i-distribute mo dito, tapos dito. Ngayon naman, once na-distribute mo to, halimbawa ito, may plus x siya. Kung may plus x siya, i-distribute mo lang ulit yung 1 at yung negative 5i, din sa x na yun. So yun lang general idea ng FOIL method at ng pag-distribute. Ngayon naman, since sa pag-iwalay-iwalay na natin siya, pwede na natin siyang i-simplify isa-isa. So, ano yung 1 times -9? 1 times -9, anything multiplied by 1,
negative 9. Siyempre, ano naman yung 1 times 2i? So, anything multiplied by 1, same pa rin siya. Ngayon naman, yung sa question mo, paano kapag negative 5i times negative 9? So, kapag ganito, pagsasamahin mo lang yung dalawang numbers, tapos i-ignore mo lang si i. So, ang negative 9 times negative 5, di ba? Negative times negative is equal to positive. Tapos, so, wala na yung negative na sign. Tapos 4 times 5 na lang, 4 times 9 na lang siya basically. So that's 45. Tapos may, di ba, tinabi ka na I. 45i na lang siya. Tapos yung sumunod naman, ito may negative 5 ka, tapos I, tapos 2 at I. Itong negative 5 at 2, ipag-multiply mo muna siya. Ang makukuha mo is negative 10. Yung I times I, di ba magiging I squared siya? Or I times I. Pero, kagaya nga na napag-usapan natin kanina, ang I squared equal lang siya sa negative 1. So itong I squared na to, papalitan ko lang siya ng negative 1. So iti-take ko to lahat, tapos papalitan ko lang to ng negative 1. So ang magiging answer natin is negative 9 plus 2i plus 45i plus 10. Kasi negative times negative will become positive. Once na nakuha na natin tong answer na to, kailangan natin pagsasamahin yung magkakapareho. Itong real numbers, so 10 minus 9, magiging 1 na lang siya. Tapos itong imaginary numbers, which is yung 2i plus 45i, magiging 47 na lang siya. Kasi 2 plus 45 is 47, tapos copy mo lang yung i kagaya ng ibang algebra. So double check natin kung tama yung sagot. Ayan. So 1 plus 47i. Pero ngayon, for C and D, ikaw muna mag-answer. Ayan yung C and D. Okay. So 20 plus 5i. Since hindi tayo F to F, itatry ko na lang i-write yung solution para makuha mo siya. Tapos check mo na lang kung anong step na nagbago. Kasi ang sagot ata is 5 plus 14i. 5 plus 14i. Double check natin kung tama. 5, ayun, 5 plus 49 nga siya. Pero sige, simulan natin from the start. So, ang problem is 4 plus I times 2 plus 3i. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, una muna mag-distribute tayo. So, distribute natin si 4. So, 4 muna times 2 plus 4 ulit times 3i naman. So, ayun lang. Ilipat mo to dito, tas ilipat mo ito dito. So, yun yung first step. Oops, ayan. Yung pangalawang step naman, kunin mo yung pangalawa at ilipat mo ulit siya. So, ito naman si I, lipat mo kay 2 at i-multiply mo siya kay 3i. So, I times 2 plus I, wait lang, I times 3i. So, same ba tayo ng nakuha na pag distribute? Sige, walang problema. So, ngayon naman, di ba na-distribute na natin siya? Ang gagawin naman natin, ipag-multiply yung mga magkakasamang terms. So, una muna, 4 times 2, 8 lang siya, diretso. Ngayon naman, si 4 times 3i naman, si 4 lang at si... Wait lang, ayan, pwede ko palang balayan. Wow, magic, wait lang. Ayan. So, si 4 at si 3i, pwede ko siyang ipag-multiply diretso. Kasi itong si i, di ko lang siya papansinin, tapos 4 times 3 lang basically. So, 12, pero may i siya, so copyhin natin. Yung next naman is 2 times i. Since wala silang pinagkapareho, idediretso na lang natin sila. So, basically, kukopyahin lang natin si 2, and add natin. Kukopyahin natin si 2, tapos kukopyahin natin si i. Tapos yung last naman is si I times 3i. So si 3, yung multiply natin siya sa 1. Itong I na to may katabi siyang 1 pero di lang natin nakikita kasi hindi na natin kailangan isulat. So 3 times 1, magiging 3 lang siya. Tapos itong dalawang I, ipag-multiply nila yung sarili nila. So magkakaroon sila ng I squared. Ayan. Nakuha mo ba to? Or magkaiba na tayo dito sa part na to? Nakuha naman. Okay. So, kung nakuha mo na yan, di ba tandaan natin na si I squared, tandaan, imaginary yan. Kapag in-square mo ang imaginary, magiging negative 1 lang siya. So, kopyahin lang natin to. Tapos, itong I squared, papalitan lang natin siya ng negative 1. Ayan naman. So, isi-simplify lang natin ng konti. Ano yung 8 times, sige, simplify pa muna natin. So, itong 3 times negative 1, since negative times positive, ang magiging sagot natin negative. So, magiging negative 3 na siya. So, 8 minus 3,
Ang makuha nating sagot ay 5, tapos 12 plus 2, kasi pareho silang may I, pwede natin silang i-add. So 12 plus 2, magiging 14 siya. So ang nakuha nating sagot dapat ay 5 plus 14i. So may questions ka ba dito? Gets na po. Lagi ko nakakalimutan na yung I squared is -1. Oo, walang problema. Yun lang. Kapag complex, yun yung isa sa pinakakailangan mong tandaan. Yung I squared, kapag ni-square mo siya, lagi siya magiging -1. So, bigyan kita ng isa pang example. Paano pag I cube? Paano pag I times I times I? Ano sa tingin mo magiging sagot niyan? So, ang mangyayari dyan, di ba, ang I times I, ito magiging I times I squared. So, itong I squared na to, pwede natin siyang gawin -1, di ba? So, magiging I times -1. So, magiging -I na lang siya. So, ibig sabihin, ang I cube equal siya sa -I. Kasi, di ba, may tatlo tayong I. Pero yung dalawang I, pinagsama natin. Itong dalawa, ginawa natin siyang I squared. Pero yung I squared, kung natatandaan mo, equal siya sa -1. So, ibig sabihin, ang kailangan na lang natin kunin is -1 times I, which is -I. Kasi di ba wala silang pinagkapareho? So, pwede na natin siyang pagdiretsoin at makuha natin -I. So, ang value ng I cube is -I lang siya. So, I cube is -I. Yun na talaga siya. Wala na siyang mas simple pa. Kung si I squared, sige, simulan natin sa I. Si I, equal lang siya sa I kasi hindi natin siya pwede masimplify eh. Imaginary lang siya. Square root of -1 lang talaga siya. Pero si I squared kasi, kapag pinag-multiply mo yung dalawang I, ang makukuha mo, square root of -1 squared. Eh yung square root at yung square, gusto ko talaga ng papel. Pero wait lang, ano pa maganda? Nakita mo naman yung buong screen, right? Ayan. So, kung si I, medyo malaki yung ating tinta. Kung si I, equal lang siya sa I, at si I squared, ito kasi equal to, di ba, sa square root of -1? Si I squared kasi, bale, square root of -1 times square root of -1. Yung square root kasi, ang basically, ang sinasabi ng square root, halimbawa, di ba, square root of x, x times raised to 1/2 lang yan. Kinukuha mo lang yung parang, hindi kasi siya kalahati. Basta kukunin mo lang yung square root niya. Ngayon, kapag may dalawa kang square root, halimbawa, square root, tas -I, square root, tas I, squared, basta't may nakita kang 2 dyan, 2 na exponent at square root, ang mangyayari sa kanila, magka-cancel sila. So, ang matitira lang dito is yung, wait. Sorry, naguguluhan ka na, wait lang. I-erase ko lang to. Kamali ako. Okay. Diba? Meron tayong square root of -1 times square root of -1. Kasi alam natin na si I equal siya sa -1. Gets ba yun so far? Okay. So ngayon, kapag in-square natin siya, ang sinasabi lang natin, square root of -1 times square root of -1. Tama? Okay. Ngayon kasi, kapag pinagsama natin sila, di ba pwede natin silang masulat ng ganito? Square root of -1 squared. Tama? Another way of writing multiplication is exponents. Okay. So ngayon, kapag may square tayo na nakita, basta't may 2 na exponents at square root, pwede mo silang ipag-cancel diretso. Yun lang. Tandaan mo lang yan. So, kapag may square root at pag may square, cancelled na sila diretso. So, anong matitira? Yung -1 lang. Okay lang kahit i-memorize mo to. Walang problema na i-memorize yung I squared, equal lang siya sa -1. Kasi madalas, hindi na tayo iniisip ng teacher itong solutions na to. Inisip na lang nila agad basta't may nakita silang I squared -1 na. Pag I cube kasi, ganito ang mangyayari. Diba? Meron tayong I times I squared. So, itong I squared, alam na natin na siya ay equal sa -1. So, pwede na natin idiretso. I, palitan lang natin tong I squared ng -1 multiplied by -1. So, makukuha natin -I. So, ang value ng -I is negative square root of -1. Basta tandaan mo lang, pag may nakita kang I, pwede mo agad siyang replace ng square root of -1. So, ang I mo dito ay negative square root of -1. Okay, so ako naman may bagong tanong. Ano naman yung I raised to 4? Ito na yung last. Ano yung I raised to 4? Very good. Tama, +1. Okay, anong solution mo? Tama ka, +1. I Paano ginawa mo? squared times I squared equals -1 times -1. So, 1.
Yon, nakuha mo na. Nice one. I'm very proud. Itong nagtuturo ako na ito nung high school, usually hindi pa rin agad nagagets ng mga klase ko na yung I raised to 4 equals siya sa positive 1. So, great progress na nakuha mo agad siya. So, ayun naman, itry mong isolve si letter D. 65 lang. Okay, tama. So ngayon naman, eto na yung tinatanong mo talaga, di ba? Yung No! fractions. So ngayon, anong napansin mo dito? Di ba ang weird niya? Parang kapag pinag-multiply mo siya, naging isang number na lang siya, naging 65 na lang. Di ba? Tignan mo. Pero ang pinagkaiba lang naman nila is yung plus at minus sa gitna. Di ba? Etong 1 minus 8i, tas 1 plus 8i, kapag pinagsama mo sila, ang makuha mo is 65. Pero ang pinagkaiba lang nilang dalawa is yung minus at yung plus sa gitna. Yun yung importanteng concept na kailangan natin matandaan kapag pupunta na tayo dito sa, ano ba tawag dito? Kapag division of complex numbers. So, magbibigay ako ng example. Etong, itry ulit natin yung, so, tignan natin kung natatandaan ko pa ito ng mabuti. 3 minus I, tapos 2 plus 7i. Sana naintindihan mo pa sulit. Sabihin mo na lang kapag medyo magulo. Okay. So, ayan sila. Ngayon, kapag sa standard form kasi, ang pinaka nasa isip lang natin, etong nasa baba na to, dapat hindi na siya magkaroon ng I. Gusto natin matanggal lahat ng I sa nasa baba. Anong napapansin mo sa example na to kanina? 'Di ba? Kapag pinag-multiply mo siya nung counterpart niya, magiging whole number na lang siya or magiging real number. So, itry ulit natin yung i-apply dito. So, kapag minultiply ko to ng 2 minus 7i at 2 minus 7i, una muna, bakit 2 minus 7i? 'Di ba? Ito yung negative, ito yung denominator, yung nasa baba. Yun yung denominator, yung nasa baba. Tas plus yung sign niya. Ang gusto natin, mawala siya. So, i-minus yung itatapat ko sa kanya. Pero bakit dalawa yung minultiply ko? Dalawa yung minultiply ko kasi 'di ba, anything, x for example, over x, lagi siyang magiging 1. Kaya ayaw natin mag-change yung fraction natin. Gusto lang natin i-change yung terms pero hindi natin gusto mag-change yung value. So technically, nag-multiply lang ako dito ng 1 kasi 'di ba ang 2 minus 7i over 2 minus 7i equal lang siya sa 1. So basically, anything you multiply with 1, magiging same number pa rin siya. So kapag may questions ka, sabihin mo lang. Medyo marami-maraming information yan eh. So ngayon, okay. So ngayon, i-same lang siya parang kanina. Pero ngayon, doble na yung work mo. So, yung taas muna, mas madali usually kapag mag-i-start dito sa babae. Kapag ganito, ano yung 2 times 2? Diba, 4 siya? Ano yung 7 times 7i? 7 times 7i minus 7i times 7i. Itong minus, nanggaling siya dito. Itong minus na to, nanggaling siya dito. Ayan siya. Tapos, ito yung technique dito. Ang tawag dito is, ano bang tawag doon? Sum of squares? Hindi. Difference of two squares. Kapag difference of two squares, ito lang dalawa kailangan mo. Yung nasa una at yung nasa harapan. Kasi papakita ko sa'yo. Kapag kinumpleto natin siya, ano ang, oops yan. Kapag kinumpleto natin siya, di ba i-multiply pa natin ito dito at ito dito. Ano yung 2 times negative 7? Di ba negative 14i yun? Ito namang nasa loob, 7 times 2, positive 14i. So, itong difference of square, nagka-cancel yung mga gitna nila. Kaya kailangan mo na lang yung pag-multiply itong nasa una at itong nasa huli. Bigyan ba kita ng example? For example, ano bang maganda? 3 minus 4, tapos 3 plus 4. Si 3 times 3, magiging 9 yan, di ba? 3 times 3. Tapos yung huli, negative 4 times 4, negative 4 times 4. Ngayon, yung nasa gitna nila, 3 times negative 4, diba? So, plus 3 times negative 4. Yung nasa labas naman is plus 3 times 4. Ngayon, itong dalawa na to, pareho lang sila, pero yung isa may negative. Diba? Kapag parehong number, tas yung isa negative, magka-cancel out lang sila, magiging 0. So ito, magiging 0 na siya. So ang matitira na lang is 9, which is 3 times 3 minus 16. So
Nagets ba yung difference of squares so far? May tanong? Yan. So yun lang yung magic na kailangan matandaan kapag magsisimplify ka ng complex fractions. So erase natin to. Wait lang. So ngayon sa denominator, di ba? 2 times 2 lang siya at negative 7i times 7i. So ngayon, ito, diretso na lang siya na magiging 4. Tapos ito naman, itong 7 times 7 times negative 1, magiging negative 49. Tapos itong I, di ba magiging I squared siya? So, kapag sinimplify mo to, 4 minus 49 times I squared, which is negative 1. So, 4 plus 49 na siya. Equal na siya sa 53. So, ibig sabihin, itong term na to na nasa baba, magiging 53. So, since na-practice mo naman na yung multiplication, i-multiply mo tong 3 minus I at itong 2 minus 7i. Paano po i-multiply yung negative I sa negative 7i? Sige, walang problema doon. So, kapag minultiply mo yung negative I sa negative 7i, di ba? Ang kailangan lang natin pagparehuin yung mga numbers. Di ba si I may katabi siya na 1. Hindi lang natin nakikita. Pero meron siyang katabing negative 1 or 1. Tapos negative 7. Basta't si I, lagi may katabi na 1. So kapag negative I, lagi siya may katabi na negative 1. So yung negative 1 times negative 7, di ba? Negative times negative, positive. So magiging 7 na lang siya. Ito namang I na to na dalawa, magiging I squared na lang siya. So I squared, di ba tandaan natin, which is equal to negative 1, ang makuha natin sagot is negative 7. Kasi 7 times negative 1. So di ba, meron tayong negative I at negative 7. Negative 7i. So, meron kasing si I laging katabi na 1. So, itong 1 na to, since magkapukha sila ni negative 7, pareho silang real, sila yung pagmumultiplyan natin. So, negative 1 times negative 7, ang makukuha natin is 7. Itong si I na to, pagsasamahin natin sa I na to, i-multiply lang natin sila. So, ang makukuha natin is I squared. Di ba, alam naman natin si I squared equal siya sa negative 1. So, pwede na natin itong palitan. So, 7 times negative 1 equal na siya sa negative 7. So, ano yung answer mo? Negative 1 plus 19i. Okay, double check ko. Ang nakuha ko sa negative minus 23i. Kasi, di ba, medyo pangat sulat ko. Pero lipat natin dito. Yan. Kita mo naman, di ba? So, I think nasa tamang track ka naman. Kasi di ba, ang ginawa mo, kapag pinag-multiply mo tong negative I at 2, ang makuha mo is minus 2i. Tapos, kapag multiply mo naman si 3 at negative 7, minus 21i yun. So, ibig sabihin, ang makuha mo dapat is minus 23i. Pero, I think, ang nakuha mo sa negative I times 2 is positive 2. Kaya mo nakuha ata yung negative 19. Tama ba? Yes po. No problem, no problem. So, ang magiging sagot mo, tama yung negative 1, minus 23i. So, ito na siya. Negative 1 minus 23i, yun yung numerator mo. Tapos, ito yung denominator mo. So, ilalagay na natin siya. So, magiging final answer is negative 1 minus 23i over 53. Double check natin kung tama yung answer natin. So, ito yun, no? Sana tama. Ayun. So, negative 1 minus 23i over 53. Okay. So, medyo mahirap siya, pero gusto kong i-try mo siya for letter B. Ayan. Isulat natin yung answer mo. Ano yung answer mo? 27 plus 3i over 81. 27 plus 3i over 81. 81. Okay. Naniniwala ako na close ka na. Pero since hindi mo siya alam i-simplify, turuan mo na kung paano ito i-simplify. So, di ba, lahat sila, kung mapapansin mo, divisible by 3. Ayan. So, para i-simplify mo to, lahat siya, i-divide mo by 3. So, ang magiging sagot mo is 27 divided by 3, 9 siya. Plus, 3i divided by 3, magiging i na lang siya. Tapos, 81 divided by 3, 27 na lang siya. So, gets mo ba yan? So, i-divide ko po lahat sila by 3. Okay. Kasi lahat sila divisible by 3 eh. Pero, I think nagkamali ka dito sa denominator. Super close. Super close. Malapit ka na. I think ang sagot is over 82. Tama ba? 82?
Bakit 82? Ayun, 82. Kasi, ayan, andyan na yung solution para pakita ko sa'yo kung ano yung step by step. So, ang na-miss mong part is itong 9, itong denominator naman, di ba? So, ang denominator natin is, wait lang, open ko na ulit yung given. 3 over 9 minus, ayan. 3, delete ko na lahat. 3 over 9 minus I. Yan yung given natin, di ba? So, ngayon, para tama yung denominator mo, minultiply mo siya sa 9 plus I eh. Sure ako, minultiply mo siya dyan. So, 9 plus I. Kaya nakuha mo yung yung numerator na 27 plus 3I. Kaso lang, dito kasi sa denominator, di ba ang kailangan mo na lang is yung labas at yung loob. So, itong labas, magiging 81 siya. Itong loob, itong mas nasa pangalawa, magiging minus I squared siya. Kasi I times I is I squared pero may negative siya. So minus I squared. So ibig sabihin, ito, pwede natin siya palitan ng negative 1. So minus ng negative 1. So negative times negative, magiging 81 plus 1 siya. So ibig sabihin, ang magiging sagot is 27 plus 3I over 82. Any questions? Itry mo naman yung question number C. Question letter C. Tapos, by the way, for the last 10 minutes, hindi na kita tuturuan ng topic, ng specific topic. Tuturuan kita kung paano mag-self-review. Kasi ito yung mga natutunan ko nung nag-aaral ako ng math. Tuturuan kita ng techniques basta kung paano ako mag-review at kung paano mag-strategize kapag may hindi ka naiintindihan na topic. For the last 10 minutes, ayan. So, sagutan mo muna itong C. Okay, so anong answer mo? Wait lang, sulat natin dito erase all. Okay, ano yung answer mo? 81 minus 162I over 5. 2I over 5. Okay, so tama ba ang given mo is 8I over 1 plus 2I? Yes Or ano ba? po. Sure kang hindi 6 minus 9I yung nasolve mo? Wait lang. Basta C yung nasolve mo, no? Wala namang problema. Sige, sige. So, ang nakuha ko kasing sagot is 8I minus plus, hindi, minus nga. Wait lang. Minus 16 over negative 3. So, bali 16 minus 8I over 3 ang sagot ko. Pero sige lang. I could be wrong. I-try natin siya from the start. So, di ba, ang given natin is 8. 8I over 1 plus 2. 8I over 1 plus 2I. Tama? So ngayon, ang multiply mo, palitan mo lang tong sign ng gitna. So 1 minus 2I times 1 minus 2I. So since mas madali yung denominator, yun na lang yung unahin natin. So dito, 1 times 1, 1, plus 2I times 2I is minus, ito kasi may minus, kukunin natin 4 times I squared. Oh wait, makamali nga ako. Mali ako ng sinabi sa'yo na sagot. So, ang 8I times 1, diba, 8I lang siya, tas 8I times negative 2 minus 16I squared. Wait lang, baka mali ako. 16I squared. So, ibig sabihin, eto, palitan natin sila pareho ng negative 1. So, 8I minus 16 times negative 1 plus 1 minus 4 times negative 1. So, itong denominator natin, basically, magiging 1 plus 4 na lang siya. So, tama ka. 5 ang denominator. Tapos, ito namang nasa taas, 8I nga siya. Tapos, minus 16 times negative 1 plus 16. Tama ba? Ito yung sagot mo? Or magkaiba ba? Tama po. Ito yung sagot mo. Opo. Nice one. So, ngayon, meron akong mga materials na gustong gamitin kung nag-aaral ako ng math. Yung dalawang favorite kong materials is Paul's Math Notes, tapos Organic Chemistry Tutor. Itong Paul's Math Notes, ito yung ginagamit natin ngayon. So, halimbawa, kung gusto kong matuto ng synthetic division, is-search ko lang synthetic division, tapos dadagdagan ko lang siya ng Paul's Math Notes. Tapos, lalabas agad siya. Ayan, i-click mo lang yung first na lumabas. Ang lalabas usually is lesson. Meron kasi siyang different parts. Yun yung notes, yun yung practice problems, at assignment problems.
So sa notes, dito mo pag-aaralan yung concept. Ipapakita niya pa sa'yo yung step-by-step guide. Ito yung tinatanong mo kaninang long division of, ano ba tawag doon? Long division of algebra. Tapos, i-explain niya kung paano mo siya answeran one by one. Tapos, nandito rin yung synthetic division. And dito yung theory. Tapos, magbigay pa siya ng more examples kung paano ka mag-solve ng problems. Pagtas mo sa notes, at ready ka na, feel mo, itong notes na to, magandang pag-aralan mo siya habang may lesson ka. So halimbawa, tinuro sa'yo on the day itself yung lesson pero hindi mo siya magets. Ang magandang basahin mo is yung notes. Tapos kapag magre-review ka na sa exam, imbes na basahin mo yung notes, pumunta ka na lang sa practice problems. Dito kasi sa practice problems, magbibigay siya sa'yo ng mga problems. Tapos pwede mong makita yung solution. Ito yung mga solution. Tapos pwede mong i-start yung solution. Hindi mo makikita agad lahat ng steps. So, pwede mo makita kung nasusolve mo ba siya ng tama at nagagawa mo yung proper steps or proper ways of solving it. Pagkatapos nun, kung magpapatutor ka ulit sa akin next time, ang ipapasagot ko sa'yo, hindi yung notes at practice problem, assignment problems ang mga ipapasagot ko sa'yo. Kasi dito sa assignment problems, hindi mo makikita yung tamang sagot. So, kailangan mo talaga ng katulong dito or magdo-double check. So, kung mag-tutor ulit tayo, itong assignment problems yung ipapasolve ko sa'yo. So, na-search ko na kasi yung mga topics na gusto mo. So, di ba, ito yung complex number. So far, nabigay na natin yung overview. Patapos ka na actually. So, pagkatas na ito, meron pa siyang more example, tapos pupunta ka na agad sa practice problems. Dito mo mapapractice at makakasa yung skills mo. Tapos kapag nasagutan mo na lahat or confident ka na sa sarili mo, pwede kang magpaturo sa akin or magpa-double check kung tama ba yung mga answers mo dito sa assignment problem. Kasi hindi talaga ibibigay sa'yo dito yung tamang sagot eh. Tapos, so dito, hindi talaga binibigay yung tamang sagot. So, ito yung mga problems na pwede natin i-work together kapag magpapatutor ka ulit. Ito kasi yung mga problems, ayan, hindi talaga binibigay yung mga sagot. Tapos, yung mga ni-request mong topics at yung topics sa Math 11, madalas nandito siya. For example, yung dividing polynomials, nandyan siya. Yung synthetic division, nandito rin siya. Tapos, andyan rin yung definition of function, polynomial inequalities, at saka yung mga sample problems accompanying them. Basta kapag magagamit ka ng Pulse Online Notes, magsimula ka sa notes, tas practice problems, tas pag confident ka na, pwede kang mag-assignment problems. After that, bakit nasa tayo? Organic Chemistry Tutor. So dito, halimbawa, synthetic division. Gusto mo siyang tanongin. Synthetic division. Bibigyan ka ni organic chemistry dyan ng video. Yung gusto ko kasi, wait lang, may ad. Yung gusto ko kasi kay organic chemistry tutor, magbibigay siya ng example, tapos isosolve niya yung problem along with you. So maganda siya, di niya agad binibigay yung sagot, tapos ipapakita niya pa yung solution afterwards. So dito, pwede mo talaga ma-practice at maintindihan yung concepts ng mabuti. Wait lang, ayan. So for example, minute ko siya. Halimbawa, sa first problem, ipapakita niya kung paano siya i-solve. Sa first problem, ipapakita niya kung paano i-solve kagaya nito. Yan. Halimbawa, yan. Ipapakita niya kung paano i-solve yung synthetic division. After nun, magbibigay siya ng question, tapos ipopause mo siya, tapos itatry mo siyang i-solve ng sarili mo. Tapos ipapakita niya ulit yung solution. So, pagod nang matuto ng math synthetic division, kasi karamihan rin ng mga college at high school problems, meron kay organic chemistry tutor. Ngayon, yung last technique na gusto ko sanang ituro sa'yo, pero wala tayo sa F2F, is yung calculator techniques. Diyan ba sa Math 11, pwede kang mag-calculator? Yes po, pwede naman. Ayun, yun. Ngayon, yung calculator kasi, madalas ginagamit lang siya ng students to simplify, to multiply, ganun. Pero marami kang pwedeng gawin dyan. Pwede mo dyan gawin yung mga imaginary, tas iba pang techniques. Basta, kapag may time tayo, or kung maturuan kita ng time, tuturuan kita ng calculator technique. Kasi pwede rin dito mag-divide eh. Pwede mong padaliin yung buhay mo dito at pwede kang mag-divide ng polynomials. Maraming techniques na pwede sa calculator, especially if ang gamit mo is ClassWiz. Kapag ClassWiz yung gamit mo, marami talagang technique na pwedeng padaliin yung buhay mo. So, with all that being said, yun lang yung masasabi ko for today. So, tandaan mo, pwede kang mag-Pulse Online Note, mag-Organic Chemistry Tutor, tapos kung may time tayo, or kung magkita man tayo, tuturuan kita ng calculator techniques. So, yun lang muna for today at maraming salamat.